ating tema. Nabasa niyo naman, di ba? Ano nga po ang ating tema? Pakibasa nga po. Choosing and commission. Ano daw? Like, share, subscribe. Okay, sige nga po, sige. Basahin natin lahat. Choosing and commissioning. Okay, ano sa Tagalog? Ang ang pagpili at ang pagtatalaga. Amen, yun po sa Tagalog. Okay. So, bakit ganyan yung mga pagpili at pagtatalaga? Bakit may kwento kasi yan eh? Amen. Bakit pinili? Okay, bakit sino ang pinili dyan? Kasi ang ating pinaka-verse dyan ay Judges 6, verses 7 to 40. So, basahin nyo lang po yan mamaya. Okay? So, pero briefly, atin po yung pag-aaralan with the help of the Holy Ghost. Okay? So, the choosing and commissioning. Bakit ito yung mensahe ng Lord sa taga-santo? Kasi di ba may pangarap ang Panginoon na sa pamagitan ng iyong mga buhay, kayo mga pinili, kayo mga pinauna ng Diyos para i-commission kayo. Kaya umanda kayo ha. Alam niyo, tuwing mag-anniversary, dalawa ang aking pinagpipilian. Okay? Yung una na sabi ko kay Ate Arlene, ano yung sinabi ko Ate Arlene? Preparation for the global. Sabi ko, prepared na yung mga taga-santo eh. Tumabot na sila ng 5 years kasi prepared na sila sa mga, di ba mga troubles of life, amen? Okay, matatag na eh. Kaya sabi ko, sige po, Panginoon, yun na lang po yung isa, di ba? So, the choosing and commissioning. So, bakit itong salita na ito na ay lumitaw? Kasi may story po. Okay, sa Judges chapter 6, verses 7 to 14, nandyan po yung kwento ng choosing and commissioning. Okay, so unahin po natin yung si Gideon. Okay? Bakit yan? Choosing and commissioning. May kwento po na mga Israelita sa chapter 6 ay gumawa po sila ng kasalanan sa Diyos. Okay? Sila po ay, eto, buksan po natin sa Judges. Sige, buksan niyo po sa inyong mga Biblia. Sa Judges chapter 6, okay, verse 1. Ang sabi po rito, basahin po natin. Okay. Gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon. At ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon. Ha? Mga kapatid, dito pa lang, unawaan na natin na ang mga Israelita ay gumawa ng masama. Okay? Sa paggawa nila ng masama, binigay sila sa mga Midianites, binigay po sila sa mga kaaway. Eh, mahirap talaga gumawa ng masama, mga kapatid. Ikinig ko bang lahat? Okay. Alam niyo kung bakit ito nakasulat sa Biblia? Para sa atin. Amen? Okay, na kapag ito po'y ating napag-aralan at ating kong nabasa, na gumawa ang mga Israelita ng masama at sa paggawa nila ng masama, ibinigay sila sa kaaway. Ganun mo pala, pag nagkasala ang tao, pag nagkasala tayo, binibigay tayo ng Panginoon sa kaaway. Kaya natin yun? Ewan din, gumawa ng masama. Okay? At ano ang ginawa ng kaaway ng mga Midianites doon sa mga Israelita in 7 years? Anong ginawa ng mga Midianites? Alam niyo po ba, yung pagka sila po ay nagtatanim, dinidestroy nila. Kapag sila nag-harvest, kinukuha ng mga Midianites, dinidestroy nila ang mga bukid, ang mga pananim ng mga Israelita. So walang matitira, wala silang makakain, gutom. Yun po ang ginawa ng kaaway. Amen. At itong mga Israelita, nagtatago sila sa mga kuweba, sa mga bundok. Doon sila gumigiit. Isa nga po si Gideon doon, na gumigiit. No? Okay? So, i-commission po si Gideon ng Lord. Okay? Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, tingnan mo ang bati ng anghel. Sa 6 verse 12. Ang
ang sabi ko rito, ang Panginoon ay sumaiyo, ikaw na magiting na mandirigma. Grabe mag-encourage ang angel. Diba? Kayo yung mga encourager, mga angel yan. Hello? Pero sa totoo lang, kasama si Gideon sa di matapang, di umiling. Pero ang bati ng anghel, ini-encourage siya. No? Na siya ay magiting. Amen? Na mandirigma. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, kahit mahina ang tao, kahit natatakot ang tao, sabihin mo ang positibong salita. Diba? Si Gideon, natatakot yan. Nagtatago ngayon habang gumigiit eh. Nagtatago siya kasi yung ginigiit niya, kukunin ng mga Midianites yun, nag-aaway. Okay? Walang ititira, pati mga baka, mga tupa, lahat po, wala pong pagkain ang mga Israelita in 7 years. 7 years silang tatago-tago sa mga kuweba, sa mga bundok, tatago-tago, wala silang kalayaan. Napakahirap. Kaya nung po sinend po, kinausap po ng Lord, ng anghel sa pamagitan po, ng Lord sa pamagitan po ng anghel, no? Na magiting pala daw si Gideon. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan po natin yung mga words sa buhay na kapag nahihirapan ka, kaya mo yan. Yeah? Kaya mo yan. Eh si Angel eh, yung magiting ka. May magiting ba nagtatago? Di ba? Nagagawa si Gideon nagtatago. Pero ang bati ng anghel, nag-i-encourage siya na magiting si Gideon. Amen? So mga kapatid, so yun po ang sinabi. Okay, so sa verse 13, ang sabi po niya, okay, sinabi ni Gideon sa kanya, subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat ng ito ay sumabit sa amin? Diba? Hindi dapat. Diba? Binati mo akong magiting. Tapos bakit ganito kami? Diba? Okay. Bakit daw nangyayari yun? So ang sagot, doon sa verse 1, 6:1, diba kasi ang Israel ay gumawa ng masama. At 7 taon sila ibinigay sa Midianites. Amen. Napakahirap mga kapatid. Napakahirap magkasala sa Diyos. Kasi ibibigay ka niya sa kaaway. Amen po ba? Itong si Gideon, ang sabi niya sa verse 15, ngunit Ginoo, paano ko mailigtas? Kasi kinumission nga siya, di ba? Okay, kinumission siya. Okay? Pinili siya, ikinumission siya. Sabi niya, ngunit Ginoo, paano ako maliligtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina. Okay, sa Manases. At ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. Diba? Pero we see, kahit makikita natin si Gideon, siya daw ang pinakamahina. Ang pinakahamak. No? Yung lipi niya, pinakahamak. No? Sa lipi ng kanyang ama. Paano ko maliligtas? Diba? Pero alam po natin, ang sagot sa verse 16, chapter 6, sabi nito, sinabi ng Panginoon sa kanya, subalit ako'y makakasama mo at iyong ibubuwal ang mga Midianita bawat sa kanila. Yung mahina, yung pinakahamak. Pagkasama mo ang Diyos, kahit mahina ka, kahit pinakamahamak ka, kahit wala kang pinag-aralan, hello, pagkasama mo ang Diyos, mabubuhal mo ang kamay. So ang mahalaga sa buhay, hindi tinitingnan ng Diyos kung malakas ka o mahina ka. Ang mahalaga rito, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos, matatalo mo ang kaaway. Dapat, tayo mga Jesus My Life family,
no, main church of the Santo. Naisip po natin sa buhay nito na lagi natin kasama ang Diyos. Kasi pag kasama natin ang Diyos, kahit wala tayong pinag-aralan, kahit tayo pinakahamak, kahit tayo, naku, wala talaga tayong wala tayong dating sa sanlibutan. Pero kung kasama natin ang Diyos, magtatagumpay tayo sa labanan ng buhay. Sino gusto magtagumpay sa labanan ng buhay? Pinili ka ng Diyos para magtagumpay sa labanan ng buhay. Amen? At kailangan kasama mo siya. Amen? Para magtagumpay ka sa buhay. Amen? Hindi ka magagapi. Nanonood ko ba natin, church? Amen. Yun po ang napakahalaga. Pinili ka ng Diyos, God choose you para i-commission ka na magtagumpay sa labanan ng buhay. Amen po ba? Nanonood ko ba natin, church? So, kailangan natin na tayo po ay samahan ng Diyos. Huwag na huwag kayong pumayag na hindi ninyo kasama, hindi natin kasama ang Diyos sa buhay kasi ang buhay ay labanan. Amen. At kahit ganyan ka na, minsan wala pa tayong pinag-aralan, kahit ganyan ka na, kahit ganito lang tayo, pero pagkasama natin ang Diyos, tiyak ang tagumpay sa ating buhay. Naroon po ba natin, church? So, taga-santol, pinili kayo ng Diyos. Ikinumission kayo ng Diyos upang magtagumpay sa buhay. Tandaan niyo po yan. Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, bakit si Gideon at ang 300 na mandirigma ay pinili? Bakit sila? Meron sila. Amen. Kasi, sa panahon na yun, 32,000 ang buong lalaki na makipagdigma. Ang sabi ng Diyos, sobrang dami ng mga lalaban. Sabihin mo doon sa mga kasamahan, kung sino yung natatakot, umuwi na. Ha? Ibig sabihin, hindi pwedeng sumugod sa labanan yung mga matatakotin. Sabihin mo doon sa mga natatakot, umuwi na. Ibig sabihin, hindi kailangan ng Diyos sa labanan yung matatakotin. Amen? So, ang umuwi, 22,000. Ang dami, no? Pero, ang kalaban nila, gabuhangin parang balang sa lupa. Napakarami. Sila ay 32, natatakot pa yung 22,000. Yung 22,000, umuwi na. Kasi, maraming natatakotin. You see? Maraming nawawala sa church, maraming nababackslide, maraming hindi nagkakatagal. Kasi ganun yung natatakotin ng maraming Kristiyano. Hindi kailangan ng Diyos yung uwi. Uwi. Ang kailangan ng Diyos, yung hindi matatakotin. Ayaw ng Diyos matatakotin. Kung hindi, pauwiin ka. Doon ka na magtambay sa bahay mo. Di ba? Hindi kailangan ng Diyos. Ano karangalan ng Diyos? Matatakotin ka. Amen? Ngayon, natira po yung 10,000 kasi 32,000 na sila. Sobrang dami. Sabi ni Lord, marami pa rin. Sabi niya, baka sabihin ng mga Israelita sa pamamagitan ng kaparaanan ko, talino ko, karunungan ko, nagabi ko ang away. Ayaw pala ng Diyos niya. Gusto pala ng Diyos, pag nagtagumpay ang Kristiyano sa buhay, nagtagumpay ang church sa buhay, nag-i-exist ang church, ng ilang taon, dapat, ito yung sinabi ni, ang sabi rito,
sa Hukom chapter 7, dito sa 2. Okay. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. In short, ayaw pala ng Diyos na kapag nagtagumpay tayo sa buhay, nagtagumpay ang church, nanatili ang church, nag-exist ang church. Hello, tumatagal tayo sa Panginoon. Ayaw pala sabihin ng Lord, dahil lang ako ay ano eh. Dahil magaling ako eh. Hello, dahil malakas ako, dahil marunong ako, dahil matalino ako. Kaya nanatili ang church. Ayaw ng Diyos yun. Pero, maging sa loob ng ating tahanan, maging anumang larangan ng profesyon sa ating buhay, walang magaling, isa lang ang magaling ang Diyos. Amen. Amen. Kaya dapat, sa anumang larangan ng ating buhay na tayo nagtatagumpay, glory to God! Purihin ang Diyos! Siya nagbibigay sa akin ng katagumpayan. Ayaw ng Lord na marinig sa iyo kasi ang galing ko talagang mamahal. Ang galing ko talaga. Ano maghanap buhay? Walang pagmamalaki. Dapat mabanggit sa ating mga labi. Dapat ang Diyos ang ating ipagmamalaki. Amen. Amen. Kaya, ang bibig ng Jemelef, glory to God. Pinagtagumpay ako ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, napakagaling ng Diyos. Kaya kung narating ang ganitong katayuan sa buhay, sa church, sa profesyon, sa pag-aaral, nakamit ko lang ito dahil sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon na marinig sa bawat isa na taga-Jesus My Life na Kristiyano. Walang dapat magmamayabang. Kasi tapos ako ng Bible School, nagpastiras ako ng doctorate. Amen. Hindi dapat gano'n, glory to God, sabag ng Panginoon, salamat sa Lord, salamat, dahil sinamahan pa niya ako, all the glory belongs to God alone. Amen po ba? Amen. Walang magmamalaki. Jim family, walang magmamalaki. So, sabihin mo doon sa mga natatakot, umuwi na yung 22,000. Bakit natirang 10,000? Ang sabi ni Lord, marami pa rin sila. Hindi pala sa paramihan yan. Kaya kunti lang pala kayo, Santol, kayang-kaya nang dumami. Amen. Hindi nyo kailangan ng main. Kailangan, alam nyo na yan. Pagtatagumpay kayo ng Diyos sa labanan ng sulwining, pagtatagumpay. Kasi kasama nyo ang Diyos eh. Amen. Huwag kayong matakot mag-share. College level yun eh. Ako wala mong pinag-aralan. Diba? Ay, hindi ka talaga pinalabasin na nila sa bahay. Diyan ka na lang. Habang buhay, diyan ka na lang. Pero pag hindi ka natatakot, ikaw isisend ni Lord. Amen. Kahit college level sila, kahit attorney sila, may alam ka na walang alam si attorney. May alam ka na hindi alam ng college level na yun. May alam ka. Amen, ipatutuo mo lang yung buhay mo doon. Amen po ba? Amen po ba natin? Hindi po yan sa paramihan, wala kasi akong kasama. Kailangan ko ng 22,000. 10,000 na kasama? Hindi yan. Alam nyo, out of 22,000, ang pinili ng Diyos ay 300 lang. Nasaan yung ilan? 300 lang eh. 32,000 yun. Nasaan ang 31,700? Diba? Alam ng Diyos kung sino ang kanyang ikukomisyon. Pinipili niya. Sabi niya, yung 10,000, marami pa rin. Sabi niya, Rika, dalhin mo sila doon sa tubig. Doon sa ilog. Ako ang mamimili
ng magiging kasama mo sa labanan. Ay, we encourage ulit sa verse na ito. Amen? Si Gideon, sumunod lang siya sa commission niya. At nung sumunod siya, nakita ng Diyos sa kanyang puso, ang sabi ni Lord, okay, so mga kapatid, yung sabi niya, tara, dalhin mo sila sa ilog, doon sa tubig. At ako, out of 10,000, ako ang mamimili kung sino ang kasama mo at sinong papauwiin mo dyan sa 10,000 na yan. Ako ang mamimili. Then, kahit ako ng sobra, sabi ko, Lord, thank you. Hindi pala ako mahirapan, ikaw pala na mamimili ng mga kasama kong leaders. Amen? Para magtagumpay ang gawain. Amen. Amen? At salamat sa Diyos, nakita ko na yung talagang mga pinipili ng Diyos at sasama sa akin sa GMLF Church para magtagumpay ang gawain, lalo na sa soul winning ministry. Nakita ko na, pinadala ng Diyos. Amen po ba? At kasama kayo doon lahat. Muri na kayo ng Diyos. Kaya ang mga leaders, sa mga magiging narangarap, magiging maglingkod sa Lord, na magpapastor sa mga lugar-lugar, huwag kayo, sino kasama ko? Paano ko magtagumpay? Eh, di ba ito si Gideon nga eh? Si Gideon pinakamahina, pinakahama, di ba? Pero pagkasama ka na niya ang Diyos, ibubuan mo ang mga medalita. Amen. Huwag kang matakot. As long as yung heart mo, mahal mo ang Diyos at mahal mo ang kaluluwa, sige, magpastor ka na. Maglingkod ka na. Amen? May kalinisan ang buhay. Amen? Huwag kang matakot maglingkod. At samantay ng Diyos, ang Diyos ang magpapatubugbay sa atin. Okay. So, ngayon, magpunta na sila sa tubig. Ang ginawa doon sa ilan ba? 9,700. Anong ginawa nila? Uminom sila ng kagaya ng aso. Amen? Yung iba lumuhod. Yung uminom kagaya ng aso at lumuhod, siniparate ni Lord yun. I-separate mo yan. Yung mga taong yan. I-separate mo rin yung kumuha ng tubig sa kamay, ilagay sa bibig. I-separate mo rin yan. At ang gumawa noon ay 300. Now, bakit pinili ng Diyos yung sumalok ng tubig, sumalok, tapos nilagay sa kamay? Bakit pinili ng Diyos yun? Kasi sila ay handa. Sila ay alerto. Alerto sila. Kasi yung muko, kagay ng aso at lumuhod, nakafocus lang sila sa tubig. Ilabanan nga, may kalaban na. Paano mo makita kung kagaya ka ng aso? Mabilis lang inumo, mabilis, kagaya ng aso. Pero nakayuko ka naman. Paano mo makita ang kalaban? Amen? Doon po tinitingnan ng Diyos yung attitude ng mga Israelita kung paano sila. Kasi, just to quench their thirst, maibsan lang ang kanilang thirst. Kagaya ng aso, bilis. Mabilis na, maganda yun eh. Kailangan mabilisan pag nakikipaglaban. Pero, nakayuko naman. Ibig sabihin nun, nakafocus sila sa tubig na iniinom. Hindi sila nagbabantay. Ano sa pagkano nila, palungay na sila ng tao, barili ng panain na aray. Amen? Pero itong 300, diba nakikita nila kung may kalaban, kung papanain? Amen? Kung paparilin, kung ano mang gawin paparilin, kitang-kita nila. Amen? Alam niyo mga kapatid, sa buhay na ito, pipiliin lamang ng Diyos yung tatlo.
merong criteria ang Panginoon sa pagpipili ng iko-commission niya. Okay? Ano ang una na criteria ng Lord? Parang ano lang, Montes, criteria in judging. Okay? Ano ang tinitingnan ng Diyos sa kanila? Okay? Number 1, kailangan natin itanim sa ating puso. Yung 300 na yon, they were courageous. Ano ibig sabihin ng courageous? Meron nakakaalam? Kagaya ng sinasabi ni Moses, ni Lord kay Moses, papunta kay Joshua. Be strong and take courage. Diba sa Joshua 1:6? Diba kailangan? Ano sabi doon? Ang ibig sabihin ng courageous ay matatapang. Ang pinipili ng Panginoon para sumugod sa labanan, yung matatapang. At yung katapangan na yan ay bunga yan ang panampalataya. Amen? Hello? Ang courage is the opposite of fear. Pag hindi ka matapang, matukutin ka. Amen? Pero bakit sila pinili ng Diyos? Sila ay matatapang. Bakit sila matatapang? Dahil meron silang panampalataya sa Diyos na sasamahan sila habang nakikipaglaban. Amen, mga kapatid sa Santol. Kailangan kayo'y tumapang. At ang katapangan na yung bunga ng inyong panampalataya at nagtitiwala at naniniwala kayo at tayong lahat na sa ating kong labanan ng buhay. Sasamahan tayo ng Diyos. Kahit ganito lang ang ating kalagayan, kahit mahina tayo, pinakamahamak tayo, hamak tayo sa lugar ng Santo. Amen? Kailangan na natatapanan. Okay? Courage and faith are friends. Yung courage at panampalataya ay magkaibigan. Nanaw po ba natin, church? So, matatapang po ang mga 300 na mandirigma. No? Sila ay handa at matatag sa gitna ng mga pagsubok, takot at panganib dahil sa tiwala sa Diyos. Nanaw po ba natin? Walang mag-give up. Huwag natin gayahin yung 22,000 plus 9,700. Huwag natin silang gayahin. Alam niyo, ang maraming maligay sa Kristiyano kaya natatalo? Kagaya din po nitong aso at lumuhod sa pag-inom. Ang aso, mabilis yung dumila sa tubig. Di ba? Mabilis. Pero naka-focus lang sa tubig. Ang tubig ay needs. Physical needs. Maraming Kristiyano natatalo sa labanan ng buhay, nababackslide, nangihina, hindi nakakatuloy. Sa kaligtasan, hindi nagkatugumpay. Sa Panginoon, sa kanyang kaligtasan, hindi nagkatugumpay. Kasi nga, nakafocus siya, labanan ang buhay, pero nakafocus siya sa kanyang mga pangailangan. Nakuha niyo? Amen. Hindi sila ang pipiliin ng Diyos. Hello? Ang pipiliin ng Diyos, yung kung alerto nagbabantay. Kaya ka nabigin mo katabi mo, kailangan mong maging matapang. Kaming mga Amen.
Amen. You know? So, di ba ang sabi niya, ang courage and faith are friends. Kailangan natin be strong and very courageous. Sabi na sa Joshua, chapter 1, verses 6 to 7. So, hindi pala pwedeng pahina-hina. Kailangan matapang ka. Kasi kung mahina ka, hindi ka matapang, mawawala yung kaligtasan mo. Yung kaluluwa mo kawawa. Amen. Pagtagumpayan mo yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Amen? Kailangan matapang kang harapin ang mga pagsubok, mga bigat ng buhay. Matapang kang pagtagumpayan yan para magtagumpay ka sa buhay nito pasukan ng kalangitan. Amen. Hindi tayo matapang. Amen po ba? And it takes courage to confront the tempter. Kailangan matapang ka. Lalabanan mo yung maluluksod. It takes courage. Ang daming tukso. Pag-araw ng linggo, ang daming tukso. Para hindi ka makapagsamba, para magsumuhay ka, magkasala ka na hindi pagdating sa gawain ng Panginoon. Kasi tinitingnan mo lang yung needs. Tinitingnan mo. Huwag mong gayan yung aso at yung lumuhod, hindi ka qualified talaga sa langit. Nakapokus ka lang sa needs mo. Maraming tukso. It takes courage. Kailangan mo ng katapangan na magtagumpayan mo yung tukso. And the best example na napagtagumpayan mo ni Jesus ang tempter sa Matthew chapter 4, di ba? Tinukso siya, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay, yung mga batong ito, kung ikaw ang Diyos, magpataylog ka. Kung ikaw anak ng Diyos, di ba? Ang dami niyang tukso. Pero si Jesus Christ matapang dahil alam niya ang salita ng Diyos. Ano mo ba natin matukalin? So, alam nyo, ganito lang yung si Satanas. Una, tuksoin ka niya. Noong unang tukso na pagtagumpay ni Jesus Christ, sabi ni Satan, ikaw hindi ako magtagumpay sa iyo Kasi bakit? Nagdedesisyon si Jesus Christ, tanggihan yung tukso. Amen po ba? Kasi alam niya, ang sabi niya, it is written. Alam kasi ni Jesus kung ano ang nakasulat. Ngayon, magtatagumpay ang maraming Kristyano sa buong mundo. At ang Jesus is my life church, magtatagumpay siya sa lahat ng tukso. At mismo yung tukso, si Satanas, magtatagumpay lang yan kung alam niya ang salita ng Diyos sa Biblia. Amen. Amen? Hindi naman prayer ang sinagot ni Jesus Christ Hindi tinutusok mo, Naku Lord, Father God in heaven. Ang sabi niya, it is written. Nasusulat. Kung hindi alam ni Jesus Christ yung nasusulat, magtagumpay siya? Kaya, talo ang mga Kristyano hindi nagbabasa ng Biblia. Matutokso. Hindi na matusok magkasala. Ang daming tukso para sumuhay ka sa Diyos. Hindi mo mapagbuti yung paglilingkod mo, hindi mo mapagbuti yung pagsampa mo, pagsunod mo, hindi mo mapagbuti. Tukso yun, tempter yun sa likod mo. Ngayon, kung wala kang salita na it is written, hindi ko magtagumpay. Inukso na naman. Magkatayulog ka. Sabi naman ni Jesus Christ, it is written. Diba? Pinakita na naman niya kung dinala niya sa tuktok si Jesus. Yan, lahat ng kayamanan niya, kalianin. Ibigay ko na siya. Lumod ka na at sumamba sa akin. Sabi na naman niya, it is written. Puro it is written. Kaya dapat talaga mabubuhay tayo sa doon sa written word. Amen. Amen. Hindi ba tagumpay? Susugurin ka ng sakit at karamdaman, susugurin ka ng kalungkutan, mga kalaman yan, mga kaawa yan.
Nabibigo ka, mabigat ang naramdaman mo, di ba? Nagbubulo ang buhay mo, nakakapayapay. Di ba sinusugod ka na ng kaaway mo? Mapagtagumpayan mo lang yan. Dahil sa salita ng Panginoon, it is written. Amen. Eh dapat, tayong lahat ang buhay sa salita ng Diyos. Para dumating ang tukso, kaya-kaya natin natatapang natin kaharapin sa salamat. It takes courage to witness. Kailangan ng katapangan para magbahagi ng salita ng Diyos. I-witness mo yung kabutihan ng Diyos. Ipapangaral mo ang kabutihan, ang gospel, ang mabuting balita. It takes courage kasi unang pinag-aralan ng abogado to, college level to. Diba? Politician to. Hello? Kaya nga sa word, diba, kailangan pakapala ng mukha. Kapag, diba, kapal ang mukha mo kapag nasa Panginoon ka, pagdating sa sumwiling ministry, makapal dapat ang mukha mo. Amen. Eh, yung iba sa atin, yung mga tao, no, wala sa atin. Ang kapal ng mukha eh. Diba? Sa kung ano-ano lang. Nagiya. Diba? Kapal ng mukha. Kaya ba tayo, makapal mga mukha natin sa pagbabahagi? It takes courage. Ganun mo ba to witness? Para ka magkapag-share ng salita ng Diyos. Kailangan mo ng katapangan, matapang ka. Ano ba yun? Ako nga nung nag-lecture ako sa barko, mga simay. Sa Lifer, connected ako sa Lifer Vitamin Company. Dito kaya tayo natin Susan. Ngayon, pinapunta kami ng barko. Doktor, nandun si doktor. Mag-i-lecture ako ng health education sa doktor. Sabi ko, parang dinadaga ako. Natatakot ako. Kasi doktor yun, ano ba naman pinag-aralan ko, di ba? Doktor yun. Sabi ko, paano kumaayos yung lecture ko? Dinadaga na ako sa aking puso. Ngayon, nakita ko si Dr. Nigarillo. Ay, nanigarilyo, kasama ka sa lecture ko. Dok! Iyalik ko ka po. Sige ma'am, kayo na lang po. Kayo na lang po. Ay, salamat din sa pagkikinig. Di maayos yung pag-lecture ko sa Skiman. Nawala yun. Ay, nanigarilyo siya. Nagdidiplit yung vitamin C para sa paninigarilyo. Maraming vitamin ang nadidiplit dahil sa paninigarilyo. Halika to! O, diba? O, maririmind ko siya. Diba? Kailangan natin ang tapang para magbahagi ng salita ng Diyos. Kailangan natin ang tapang para harapin ang mga tukso ng buhay. Kailangan matapang tayo mapagtagumpayan. Amen. Ano po ba natin, church? Amen. So it takes courage to do right. Kailangan matapang ka mag-desisyon na. Kailangan lahat ng gagawin ko sa buhay puro mabuti. Amen. Matapang ka. Hindi kahit hindi na ako magkapera, kasalanan yan. Hindi na. Dito na lang ako. Amen po ba? Kailangan matapang kang ano ngayon. Kaya nga pagkatapos mong kasalanan sa Diyos siya, magkapera nga ako. Magkakasala naman ako. Diba? It takes courage para gumawa ka ng mabuti. Ngayon, sasabihin mo diba, okay lang, pwede ako magkapera. Gawin ko itong kung ano yung mabuti. Hindi mo na ako pababayaan ng Diyos. Diba? Nakadugtong ka agad, buhay may Diyos naman. Ito ba? Kung bakit ka tumatapang dahil sa Diyos, bunga ng panampalataya. Dalangin ko, ay kapag sa santo, ay tayo magiging matapang na to confront the tempter, to witness para sa sunwinging, tapos gumawa ng mabuti. And it takes courage to stand alone. Amen. Paano pag iniwan ka ng friends mo? Ay, hindi siya sumasama sa akin sa mga. Ano, hindi ka rin sa samba? Wala yung best friend mo? You guys courage to stand alone with faith. Amen? Kailangan matama ka at patuloy. Ako nga, malaging patutuan, nandiyan yung ating Susan Putpiro niya.
Nag-backslide na sila, nag-iwan-iwan na. Sila nagsurvey sa akin dalawa, tapos biniwan nila ako, nag-iwan-iwan sila. Di ba? Nandun sila, ala. Ako na naiwan, nag-iisa. Bakit ako nagtagumpay sa aking pag-iisa? Dahil sa aking pananampalataya sa Diyos. Amen. It takes courage to stand alone in faith. At alam nyo, kung bakit ako nakaramdam ng katapangan, dahil sabi ko, yung mga kamag-anak ko na yan, sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsunod ko katapatan, bahala ang Diyos dyan, sasama rin yan sa akin habang nagpapatuloy ako. Nariyan nga sila. Amen. Yung adik sa Mindanao, gusto na. Amen. Nandiyan na rin yung mga pamangkin ko, dahan-dahan na sila. Amen. Hey, don't give up. It takes courage to stand alone. Di paring hindi ka nila sinasamahan, puro sila pasaway. Puro na talaga sila pasaway. Yung pamilya mo, puro pasaway. Tingnan mo sa nene. Nag-backslide sila, JJ. Pero sa naghabag na pala siya na si JJ. Kahit malayo nagpapasting, nagpupunta sa seminaries. Bakit? May isang tumatayong matatag. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ganun din yan siya, bibig. Matatag yan, magsisimura ng lahat. It takes courage to stand up in faith. Kaya kahit nag-iisa ka, magpakatotoo ka sa Panginoon. Yung mga iniyak mo sa Lord, makikita mo isa-isa na sila. Amen. Magkasama mo. Pero pag hindi ka, wala kang maasahan. Kung yan na iniyak ka na lang, wala kang maasahan kasi hindi ka nagpakatapang na natili sa Panginoon. Ang asahan mo, dahil lagi mo sinasabi kanina, ang katapangan ay bunga ng panampalataya. Amen. Amen. Palalimin yung panampalataya mo para magiging matapang ka, at pag matapang ka na, kaya mo nang harapin ang tiyablo, kaya mo nang pagtagumpayan ang takot at pangamba, kaya mo nang pagtagumpayan ang sunwining na kinatatakutan mo kahit may pinag-aral sila, kaya mo nang pagtagumpayan. Amen. Amen po ba kahit ka nag-iisa? Amen. Alam mo sa ating pag-iisa, kahit may asawa at anak na ako, hindi ako naghanap ng kasama. Kasi naniniwala ako na someday, somehow, hindi ko sila kasama ngayon. Pero dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, dalangin ko, siya ang gaganapin ng langit. Amen. Lagi akong nakatingin sa panampalataya. Lagi akong nakatingin sa magandang gagawin ng Lord. Hindi ako nakatingin kung ano yung nakita kong pangit, ano narinig kong pangit, gaano kasakit sa damdam. Hindi ko tinitingnan yun. It takes courage to stand alone in faith. Tuwin mo ito. At yung mga ina-expect mo, isa-isa mo na siyang makikita. Wala akong ginagawa, iiyak sila sa Panginoon. Iiyak sila. Araw-araw, iniiyak sila sa Panginoon. Habang nakasunod ako sa Panginoon, hindi ako tumitigil sa kakaiyak sa Panginoon. At hindi ako tumitigil sa aking pag-asa na someday, napaka-imposible mamangyari, pero sa Diyos walang imposible. Amen. Amen. Ano po ba natin, church? Naku, anong oras na ba? Tatlo ito. Sige, pero pagpunta ko dito, ipapatuloy ko lang siya. Itatakin ko rin dito sa main church. Amen. Dito lang po ako magtatapos. And Christ is the supreme example of courage. Si Jesus, diba? Nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang naman siya bago yung 12 disciples. Bago siya nagkaroon ng kasama, nag-iisa lang naman siya. Nag-iisa lang nalalangit sa bukid. Nag-iisa lang talaga siya. Mga kapatid niya, kay Mary, hindi naman sumasama eh. Di ba? Bagkus, pinipigilan pa siya, di ba? Pero kahit siya nag-iisa rin, alam niya ang mission niya, commission niya sa Diyos na pagpatuloy siya. Kailangan yung commission na inatang ng Lord, ng Diyos sa mas kanya, kailangan yun matapos.
Amen? So si Christ ang pinaka-perfect example. Stand alone in faith. Talagang nangaral siya. Amen? Talagang yung temper, napagtagumpay niya. 3 beses si Jesus Christ tinempt doon sa ilang. Hindi siya ginaya ng diablo. Bakit? Tumatanggi siya. Bakit siya tumatanggi? Alam niya ang salita ng Diyos. At alam niyo, yung panunokso ni Satanas, dahil hindi nga kaya niya si Jesus, umalis. Umalis siya sa diablo. Pag alis niya, mayroong dumating pinaglingkuran siya ng mga anghel. Ganon din po mga kapatid, pag nagpagtagumpayan po natin lahat ng tukso. 3 yun ha. At marami pang tukso. Pagkatapos pala ng tukso, pag hindi magtagumpay, hindi tayo kakayanin ni Satan, kung siya ang give up, hindi ko ito kaya. Alam niya, ang salita ng Diyos, hindi ko kaya. Diba? Tinatayuan niya ang salita ng Diyos. Pag tinatayuan mo pala ang salita ng Diyos, hindi magtatagumpay ang diablo. Amen. Tinayon lang niya. Sabi, hindi ko ito kaya. Matalino sa salita ng Diyos. Memorize niya. Matapang talaga magdeklara. It is written. Hindi ko na. Siya ang give up. Huwag yung tinutukso, ikaw ang natukso. Huwag ganun. Amen. Kailangan ang diablo ang give up sa buhay mo. Amen. Hindi ikaw ang matatalo, kundi ikaw magtatagumpay. Amen. Ang sikreto, alam mo, ang nasulat. Amen. They were courageous men. Matatapang sila. May 2 kapuutang. May 47 ng ay lahat ay 47. Ayun eh. Nabitin ba